ang ika-4 na distrito ng Nueva Ecija, Congressman Emeng Pascual! Congressman Emeng na kami, kung Emeng Pascual na kami. Halika! Ayan, kumusta na ba hindi? May mga kampanya sa akin dito. Halika, Eman, bilis. Ayan, oh. Ito po yung bunso kong anak. Oh, anak, ano sasabihin mo sa mga taga-Malimba? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Emmanuel Pascual, bunsong anak po ni Congressman Emeng Pascual. Nandito po ako ngayon dahil po mayroon po ako sasabihin sa inyo. Ito po ay naiboto po si Daddy. Siya po ay isang mabait na magalang tao. Tingnan nyo, ha? Siya po ay inspirasyon ko at ng iba pa. Binabalance niya po yung pangangailangan na maging magaling na congressman at na tatay. At sigurado po ako na mamahalin niya rin po kayong lahat tulad po ng pagmamahal niya sa amin. Maraming salamat po. Yes! Abay, baka akala po ninyo, madali yung ginagawa namin ito, ha? Pero kanina ang napansin ko, kagabi kasama ko si Kusel Takat. Mas magaling gumiling kagabi. Yung iba kasayaw, doon sa balanta, sa balante. Nako, Ate Julieta. Abay, napansin ko, naka-steady lang. Pero kagabi, sumusugod. Sumusugod. Testigo kayo lahat. Abay, yung kasayaw, buti nga malaglag sa kanal. Aba, natatawa ako, Sir Takat. Ang sabi pa, ito namang batang tong si Max. Kasabihin pa, sino ba nagsabi? Sa kaliwae ka. Si Paring Dodong. Sa kaliwae kay Kunsel Sir, mahihain. Sa kanan ay masayahin si Kunsel Takat. Pagbalik ni Paring Dodong, pare, hindi ko masabi totoo yung kay Kunsel Takat. Hindi kayo na ibig ko sabihin. Okay. Nako, magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo, tingnan niyo, napakasaya po ng harapan natin. Kaya lang, ang sinasabi naman ng mga kalaban, ito daw po scripted. May director. May sabi niya, si Rudy Antonino, yung dating congressman. May director daw. Mayroon daw, bigayan ng pera, milyon daw ang inuubos. Scripted daw lahat to. Tayo po ba nagturuan bago kami dumating dito? Kami daw ang gumagawa po ng mga tarpaulin na yan na gawa-gawa ninyo. Kaya nga po napaka sisinungaling. Ala po silang ginawa kung hindi manira lang ng kapwa. Puro po paninira. Tama yung sinabi kanina ni Mayor Joy. Kinakailangan kapag humarap ka sa tao, sabihin mo kung yung ginawa mo at kung ano ba yung gagawin mo. Ba't hindi po sila mag-meeting ng ganito? Para makita nila at maipaliwanag sa mga tao kung ano yung ginawa nila. Kung sila may mag-meeting dito, pupunta ba kayo? Walang pupunta. Po sinungaling. Sa totoo lang, alam po ninyo, ang amin po, una nagpapasalamat kami sa inyo sapagkat andito po kayo. Kahit po na walang involved na ayuda, walang kapalit na kahit na piso, at kahit po isang butil na bigas, wala, pero andito kayo. Kami po ay nagpapasalamat ng marami at ito pong amin na ito ay respeto. Gusto po namin yung caucus na tradisyonal. Andito kami, makikiusap sa inyo, magpapaliwanag kung ano ang mga plano namin at kung ano pa yung mga nagawa natin noong nagdaan na eleksyon. Ako po, pagyayabang ko sa inyo, ha? Andito, Malimba, ang katabi yung barangay, Santo Cristo Sur. Diyan po gagawin. May pondo ko, 2 bilyon. 2 bilyon gagawin po diyan sa may lote ng mga singkaban. Yung maluwang na lote doon. Binibili po yan ng City Hall. Yung pondo nasa akin na. Gagawa po tayo dyan ng sports complex. Sports complex. Yan po yung mayroong grandstand ng mga 6,000 tao kasya. May oval na kung saan lahat ng nagja-jogging, nagwo-walking, dyan na lang. Pati yung mga nagsusumba. Dyan na lang kayo. Tapos mayroon po dyan Olympic-size swimming pool. Lalagyan din po natin ng basketball court na air condition na 8,000 tao ang kakasya.
May plaza pa sa loob ng 2 hektarya. Kaya mangyayari dyan, nagja-jogging, andyan, nagwo-walking, nandyan na lahat, nagsusumba, yung mga masakit na bewang, hindi na kaya magsumba at mag-jogging, yun naman yung mga marites. May magandang plaza doon. O hindi kompleto lahat. Habang may nagja-jogging, may nagsusumba, yung mga marites, pinag-uusapan yung buhay ng may buhay. Joy! Madami sa Malimbanong. O diba? Ayan Ega, o. Si ano Ega? Ayan Ega. Ano yan Ega yung gano'n? Walang masama ugali niyan. Yung isa Ega na yan, Andres Tisaya yan. O yan Ega, isa Ega, baon sa utang yan. O, yan Ega, si Ate Julieta, yung asawa ni Consul Tagat, pinakamabait na babae sa buong mundo. Pinakamatyaga. Pinakamatiisin. Aba, na kay Ate Julieta na lahat, isipin mo. Hanggang ngayon, ano yung Consul Tagat? O, diba? Aba, alam po ninyo, si Consul Tagat, ha? Europe pa namin kasama. Nagpunta po sa Europe. Kasama namin. Nagsimba kami. Sa Roma. Vatican. Sa Vatican. Pagpasok namin sa Vatican, lahat po kami dire-diretso, kinikilabutan ako. Pagdating po ay Consul Tagat, ba't hindi makapasok-pasok para may isang elemento na umaharang para kasi makapasok? Consul Tagat, ba't ka o ganyan ka? Kung Emeng, yun ay kang lahat ng babaeng may gusto na hindi ko pinansin. Yun ay kang elemento, hinaharang ako. Aba, unang gabi namin doon, pumapatak ang luha. Bakit? Naalala ko si Julieta, miss na miss ko na. Aba, bago matulog, bago kumain, tinatawagan, sweetheart, kang ganon. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Ikaw ba, Ate Julieta, tinatawagan? Aba, sinasabi ko lang ang totoo. Aba, baka may pa ako ikukwento sa inyo. Oh, ngayon ako naman po, bilang congressman, na tinulungan nyo paano maging congressman, ako naman po ginawa ko naman ang lahat ng magagawa ko. Dito sa Barangay Malimba, wala pong tumawag sa akin na may sakit na hindi ko tinulungan. Wala pong lumapit sa akin na hindi ko tinulungan. Wala pong nangailangan na hindi po natin tinulungan at ang tanong ko'y isa lang. Isa lang ang tanong ko, magkano bill nyo? Magkano kailangan nyo na pampa-hospital? Magkano babayaran nyo? Lahat po kinakaya ko pagdating dito sa Barangay Malimba, gusto kong gumanti ng utang na loob sa inyo. Bakit? Kasi po noong 2016, Joy, noong 2016, yung mga taga Malimba, nung ako unang-unang lumaban, dito po, panalo agad ako. Marami pong salamat. Tinatanong namin utang na loob yan. O yung ospital po natin, ano sinasabi nila? Hindi daw totoo. Imposible na magawa natin. Wala daw pera, hindi daw kakayanin. Ba't po ngayon andyan? Nakatayo na. Ano ba ang magiging trabaho ng ospital na yan para sa ating lahat? Lalo na sa mga taga rito sa Malimba. Ano ba problema natin? Dalawa lang. Unang-una, pagkaka may sakit, pandeposito, mangungutang tayo. Pangalawa, kailangan na pantubos. Pag lalabas na, tingnan nyo nga, ako yung tumutuho na yun, ako yung naka-blue. Tingnan nga po ninyo. Pag kayo nagkasakit, nahilo lang kayo, i-combine natin kayo. Nahihilo pa lang kayo. Diba? Pare, subukan mong ubuhin ka. May kasamang hilo. ICU. Ang ICU nasa gawing kanan. Huwag lang kayong magdadala ng kumot at saka unan. Hindi yan hotel, ospital lang yan. Yan po ang ospital, ang building na magsasalba ng madaming buhay. Ano ba ang problema natin? Pangutang ka na, nagsanla ka na. Ano nangyayari sa atin? Yun bang mga mayaman lang ang may karapatang magkasakit at magpagamot? Paano yung mahirap? Kaya ito pong pangarap po natin na ito. Tandaan nyo, kapag magaling na kayo, lalabas kayo, kahit kung may pera kayo sa bulsa, wala kayong babayaran. Ang ospital na walang cashier. Ito po ang sinatawag natin na may gobyernong sinasandalan. Hindi mo naiisip na yung perang hawak ng pamilya natin na yan, nung sila nanunungkulan, ay kapareho lang po
nung pera na pondo na hawak ngayon ni Mayor Joy. Ano pagkakaiba? Nung pera hawak nila, same amount of money, pareho lang po. Ang tanong, naramdaman ba natin yung pera na yun o sila nanunungkulan? Asan yung pera natin na yun? Ngayon po, ibig pa nilang bumalik. Ano sinasabi ng nanay? Kaya daw gusto nilang bumalik para daw po makalaya kayo. Nakakulong ba kayo? Pipiyasahan ko kayo. Tinatakot ba namin kayo? Kawawa daw po kayong mga taga-Gapan. Yun ang pinipilit niya. Tapos po, tingnan niyo ginawa ha? Ang ginawa pa nila, sumulat sa Maynila, sa nasyonal. Ano po ang ginawa nila? Pinahold yung aking mga pondo. Kaya ngayon po, ang nangyayari ngayon, hindi ako pwedeng tumulong. Yun ang gusto nilang mangyari. Magbuhat po nung 1 linggo hanggang Mayo 12. Sumulat bakit daw si Congressman Eming. Panahon na ng eleksyon, kampanyahan na, tulong ba din ang tulong sa mga may sakit? Po pwede bang sabihin natin sa mga tao na bawal munang magkasakit hanggang maka-eleksyon? Pwede ba natin sabihin sa sakit na sakit, huwag ka munang dumabo, bumalik ka na lang pagkatapos ng eleksyon? Pwede ba yun? Huwag po kayo mag-alala. Kahit na nagtagumpay sila na ipinahold yung budget natin, binuksan ko, alkansya ko, lahat ng taga-Malimba ang may sakit. Magpunta lang kayo sa amin, tumawag lang kayo, ipagagamot ko po kayo. Walang nabago, ganun pa din po. Ala pong ginawa kung hindi, kung paano makakapabuwisyo. Isipin nyo, yung maitim na balak. Ang balak, nung isang kapatid naman, na lumalabang Vice Mayor, yan yung tinambakan ni Mayor Joy noong 2022. Mga walang kadala-dala. Alam nyo, ang gusto niya, ibalik yung Tsinelas Festival. Lalagyan ng pondo ang Tsinelas Festival, tatanggalan ng pondo ang mga senior citizen. Ano ba ginagawa nila noong panahon nila sa Tsinelas Festival? Gumagawa ng malalaking tsinelas, lalagyan ng bulaklak, ipaparada sa Gapan, may kasamang musiko. Patron lang natin ang ginagawa natin ng ganyan. Hindi na nga nila tinulungan ang mga senior citizen noong panahon nila. Ngayon ba naman na nakakatamasa ng konting tulong at pagpapahalaga ang mga senior citizen? Gusto pa nilang tanggalin ang mga benepisyo. Papayag ba kayo na yung pondo na senior aalisin? Papayag ba kayong buhayin ng Tsinelas Festival? Sila na lang ang magtsinelas. Sa totoo lang, kung sila pinapangarap na tanggalin ang 3,000 sa mga senior, ang plano naman po namin, gawin po 5,000 eh. So, paano? Alam nyo ba, pag yung solar, nag-umpisa, daang bilyon ang magiging income ng Gapan. Ang pangarap pa nga namin, mag-7,000 sa senior citizen. Tapos tatanggalin pa nila. Kaya, alam po ninyo, sa darating na eleksyon, sa Mayo 14, isa lang po sa Mayo 12, isa lang po ang ipapayo ko sa inyo. Huwag nyo nang isipin kung sino ang naglalaban. Huwag nyo nang isipin yun. Kung pamilya Pascual o pamilya Natividad, yung team nila o yung team BP, ang isipin nyo na lang po yung kinabukasan ng mga tao sa lungsod ng Gapan. Yung kinabukasan ng mga scholar na wala po tayong nililimit. Yung kinabukasan ng mga tao na magpapagamot sa ospital natin at kung ano-ano pa. Pag yan ang inisip nyo, sigurado po, ang boboto nyo, ang Team BP, straight po. Wala kayo bang iisipin yan. Alam po ninyo, yung laban ko, sa totoo lang, ala naman pong problema eh. Alam po ba ninyo yung survey? Ang survey, 5% lang si Doktora Vlogger. Ako po, 95% tapos na po ang laban. Kung alam nyo lang po kung paano kami nagmi-meeting sa bahay. Katulad ng pagmi-meeting namin ng mga namumuno dito sa Malimba. Alam nyo ba, sa Mabuga, usapan, 0. Sa Puting Tubig, 20 pababa. Doon po sa San Nicolas, isa sa pinakamalaking barangay, isa sa pinakamalaking botante.
Pinag-uusapan po doon namin kung pwede 300 lang ang maging boto nila. Eh kung ako sakali, ayaw na ako eh. Sa totoo lang po, kaya lang, iba po ang kanang intensyon. Ha? Ano sabi Joy doon sa Mahipon? Paano daw silang hindi lalaban? Kasi daw wala daw kalaban. Gusto lang nila may laban. Ano po yun? Kami, tumitingin kami sa prinsipyo paglalaban kami sa politika. Bakit ako nag-mayor ng Gapan? Kaya ako nag-mayor, nakita ko, walang ginagawang maganda ang mga nakaupo. Sana ganun din po sila. Ano ba gusto nilang baguhin? Gusto nilang ibalik yung pangkisa ng tricycle? Gusto nilang ipahuli uli yung mga toda? Gusto nilang tanggalin yung libreng araro? Yung libreng harvester? Gusto nilang ipasara yung dialysis center? Gusto nilang ipasara yung butika ng bayan? Yung diagnostic center? Ano gusto nila? Ako po, pinapangako po namin sa inyo, hindi kami hihinto mamulitika hanggat ang pamilya natin ang lumalaban dito sa lungsod ng Gapan. Sapagkat ipaglalaban po natin yung pagbabagong nangyari dito sa lungsod ng Gapan. Hindi natin sila hayaang makabalik. Pangako po yan. Maayos na po tayo, okay na po tayo. Naiisip ko din, darating ang araw, iba na po ang mamumuno dito. Hindi habang panahon kami. Walang forever dito. Pero sisiguraduhin po namin sa inyo na pag natapos na ang aming panunungkulan at naglakad kami sa kalsada sa lungsod ng Gapan bilang ordinaryong tao, kaya namin tumingin sa inyong mga mata. Ganong panahon namin, lahat ng maganda ginawa po namin para sa ikabubuti ng lungsod ng Gapan. At siguro po, naramdaman niyo yan. At ako po, malaki ang pasasalamat ko dito sa Barangay Malimba. Dahil dito po, nagkakaisa na lahat para po sa laban ng Team BP. Ganun-ganun na lang po kinalilimutan nila ang lokal na labanan dito sa barangay nyo para na po makatulong sa atin. Anya po ba si Kapitan Boyet? Si Pare Boyet, andyan ba? Asan? Wala ba dito? Pare Boyet, halika dito! Si Kapitan Boyet, andyan ba? Pare, halika dito. Tingnan mo nga. Blue si Kapitan Boyet. Oh. Palakpakan nga po natin si Kapitan Boyet. Aba. Ay, si Kapitan Michael. Si Michael. Pare Michael, halika dito. Tingnan nyo nga po. Oh. Andito si, kasarap tingnan. Tingnan nyo nga, si Conserser. Conserser. Ito si Conserser. Si Conserser. Yung pinakamabait na asawa sa buong mundo. Tingnan nyo nga po, andito na yung mga haligi ng politika dito sa Barangay Malimba. Isipin po ninyo na yung paglalaban nila sa barangay, kinakalimutan po nila. Nag-uusap-usap po kami bilang magkakaibigan. Masaya ang meeting namin sa bahay, kaharapan tatay ko. Bakit? Kasi po, sinantabi nila yung politika sa barangay. Hindi po nila pinaglalaban ang Team BP. Pinaglalaban nila yung nangyayaring maganda dito sa ating sa lungsod ng Gapan. Yun ang totoo nun. Kami naman po, pinapangako namin, ayan po, si Kapitan Boyet, si Paring Boyet, ito, isa po yan sa unang nanindigan sa akin para akong kapatid. Napakabait po na tao. Ayan, si Kuya Takat, si Kuya Sir, isa din to sa unang-unang sumama sa akin. Dito po, si Kapitan Michael. Pinapangako po namin sa inyo na yung pagkakansya at pagsasakripisyo nilang apat, hindi po namin sasayangin. Kami po'y mahaba na po ang mga pinagsamahan namin. At andito po, para po makompleto yung aming team. Haligay dito, Consel Nani Yu, Jeff Bautista, Arnel Texon, Jerry Machas, Gemma Caral de Pangilinan, Ami Hernandez, si Omeng Bautista, Jay Mariano. Ito po, yung pong pilit na pinoprotesta. Bakit daw ang puti-puti?
Ha? Ba't di lumaban ng parehas? Pinapadisqualified, ha? Doon na tayo. Huwag tayong tumulong at bumoto sa maitim ang hangarin. Dito na tayo sa maputi ang hangarin. Ang Vice Mayor natin, Vice Mayor Max Pascual. Ito po, yung sigurado na magiging #1 board member sa lalawigan ng Nueva Ecija. Yung kasama ko mula noon hanggang ngayon, Bukaldodong Bautista. Tapos, nagyayabang sa akin, panayang-yabang. Ikaw, Mega, 700 lang sa sinyo. Ako, 3,000. Kung ano-ano pa. Sabi pa, mas magaling daw sa laging mayo, Joy. Ang sabi sa akin nung pagdating ko, kung Emeng, yung kapatid mo mahusay, pero wala sa kalingkingan nyo. Mas magaling ka sa kapatid mo. Pagtsagaan nyo na po, ang magaling na mayo ng Gapan, Mayo Joy Pascual. Andito po kami. Taas noo na humaharap sa inyo na kami ay walang ginawang masama sa panunungkulan sa lungsod ng Gapan at dahil dyan, humihingi po kami ng panibagong pagkakataon sa Mayo 12. Straight po sana. 14 lang kami, sapat na. Ilan bang boto ang pupwede sa mga ito? Sa tingin mo, ilang boto makukuha nila sa Barangay Malimba kung salitakat? Yung si Kapitan Boyet. Kapitan Boyet. Paring Boyet, ilan daw kayong boto ang makukuha ng kalaban dito sa Barangay Malimba? Pare, malaki na siguro yung 50. Kung pwede ba yun? Malaki na 50 sa magiging boto ng kalaban. Kaya yun. Saltarat, mga ilan? Yung sinabi ng kapitan natin, si Kapitan Boyet, mga kababayan ko, sabi nga nung kumpare ko, sir, huwag nyo kami papahiyain. Yun pong inaalok namin sa inyo, mga kababayan namin, pakikinabangan nyo. Hindi po kami makikinabang. Kaya narinig nyo yung salita ng ating Kapitan Boyet na 50. Kaya ba yun, 50? Kaya ba mga kababayan namin, 50 na yun? Sabi ko kayo! 50 no? Siguro sir, kung si Kuya sir, ano ba masabi nyo? 51. Ayun, para safe. Ikaw ba, Kapitan Michael? Ano ba yan? Hindi, totoo. Ano ang tingin nyo? 49 po. 49. Hindi, alam po ninyo, sa totoo lang, napakagandang tingnan na nagkakaisa dito sa Barangay Malimba. Kaya sana po, ipakita natin sa kanila na walang puwang sa lungsod ng Gapan. Yung hindi gumagawa ng maganda sa kababayan natin. Patunayan natin sa kanila yon. Sana po, magkatotoo. Kahit yung 51, kung sir, payag na ako. Di ba? At ako, eto andito tayong lahat. Kalahating minuto lang, may papaliwanag ako sa inyo. Mabilis lang. Gusto ko malaman yung lahat na ayoko sa GP party list. Bakit ayoko sa GP party list? Simple lang. Tuwing makikita ko ang GP party list, ang nakikita ko ang mukha ni Rudy Antonino na walang ginawa kundi buwisitin tayo at puro kawalang hiyan ang ginagawa sa atin. Hindi ako against sa GP party list. Alam mo ba ninyo, si GP, kinausap ko sa Maynila, sa Congress. Ang una kong pinakausap sa kanya, huwag mo nang palabanin. Si Doktora, wala namang kalaban-laban. Oo daw. Pinalaban pa din nila. Pinalagpas ko na po yun. Okay na sa akin yun. Nung nabalitaan ko na si Antonino, kinukuha niya ang third nominee, nag-usap kami sa Kawit, Cavite. Doon sa bayan nila sa Bong Revilla. Kaharap sila, andun sila Revilla. Ang sabi ko, GP, huwag mo namang kunin si Rudy Antonino. Pag lumagpas ang boto mo, baka maging congressman yan, buwisitin kami ng matanda na yan. Wala naman sa patinuha pa din niya ng third nominee. Hindi po ako nagkulang. Hindi ko pinasabi, hindi ako nagsawalang ibo, ako mismo nakiusap sa kanya. Ano ginagawa sa atin ni Antonino?
Puro paninira. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung kayo ba si Congressman Eming Pascual, iboboto nyo ba ang GP Party List? Hindi po. Kaya ako po, nakikiusap ako sa inyo. Isipin nyo palagi, si Rudy Antonino. Para pag naisip nyo, si Rudy Antonino, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyong boboto ang GP Party List. Pwede po ba? Ipinagpalit tayo sa isang Antonino. Si GP, nababaitan ako. Sa katunayan, kinakausap ko siya. Ano sabi ko? GP, kausapin natin ang lahat ng mayor sa 4th District. Makiusap tayo na wala nang papasok kahit na isang party list para solid ka. Bakit gusto kong masolid? Dito sa Gapan, para manalo kang konsihal, 28,000 pataas ang kailangan ng boto. Ilan ang boto ng GP Party List dito? Kahit nagpapamigay sila ng pera, 20,000. Ano ibig sabihin nun? Kahit konsihal, hindi mananalo ang GP Party List sa Gapan. Pero gusto ko tumaas ang boto niya. Nagtataka ako, ba't yun na naging desisyon niya? Kaya ako po, hindi pero against ako kay Rudy Antonino. Kaya nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong iboboto ang GP Party List. Parang awa niyo na po. Pwede po ba? Marami pong salamat sa inyong lahat. At sana po, kami lahat, kumaharap sa inyong harapan na sana po, sa Mayo 12, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Sorry, Team Bibi. Marami pong salamat sa inyo lahat. Salamat po. Mamiso kayo. Team BB, sobrang bait, kaya sabay-sabay. Tayo po tayong lahat, At para po sa Barangay Marimba, may ginayang po tayong hapunan. So, o pagkain po dyan, pwede po tayong magpunta sa may likod, sa may pa-exit. Pwede na po. Pumunta na po tayo sa likod para kumain. Pwede na po tayo pumunta sa likod para kumain. Iuulit ko po sa ating pong mga taga-Barangay Marimba, meron po tayong pagkain po sa may likod. Pwede na po tayo kumuha ng pagkain. Sarap-sarap nilang i-flex. Team BP, aasahan sa lahat. Alam nila sa gapan ng the best. Team BP, pinaka-the best. Kaya ang sarap-sarap nilang i-flex.
Patay mo yung radyo. Patay mo na. Tala mo na. Magandang gabi po. Yan. Good evening. Galing na naman po tayo sa isang napakasayang paipagkumustahan sa mga tao. Ito po yung tradisyonal na kokos, ha. No money involved, ha. Wala pong ayuda, walang pera, wala ni isang butil na bigas. Ganun lang po, kaya kami po'y taos puso kami nagpapasalamat dahil tsatsaga po yung mga tao na nakikinig at nakipag-usap sa atin. Nagpapakapuyat, nagpapakapagod para lang po marinig yung plataforma natin dahil napakahalaga po sa amin ito na marinig ang plataforma. Hindi po pwedeng pag ng 3 taon lalabas ka ng lungga mo, paninira ang dala-dala mo. Diyan tayo, kaliwa mo dyan. Huy, saan punta? Ayan, dyan tayo, kaliwa mo. Ayan. Okay. Ayan. Ayan. Hindi po pwede na po paninira lang. Tingnan po ninyo yung mga nininira. Ito mo isungo sa puwet. Ayan, o. O, pili niya. Oops, ganyan mo niya. Ayan, o. Ayan. Ayan. Kumusta po? Ika-4 na distrito ng Nueva Ecija. Ayan. Kasabong kausap ng mga tao. Ayan. Ilang araw na ba bago mag-eleksyon? Pawin mo sila. Yan. Tawagin mo sila, Judy. Dito ka mo. Tawagin mo sila. Yan. Good evening po. Yan. Nag-imbita po si Kuya Lito Flores, ang may-ari ng Kape Rapiela, ng dinner. Thank you, Kuya Lito. Ito po. Yung mga hindi pa nakakasubok, subukan po yung Kape Rapiela. Napaka sarap po ditong magkape, mag-meeting, magmuni-muni, kasama ang kaibigan at pamilya. Yan po, Kape Rapiela. Salamat po, Kuya Lito Flores. Ayan. Ayan. Ay. Ay. Ay, magandang gabi. Basta. Ang gaganda. Ang gaganda nyo naman. Saan ba uniform to? Sa MDC, sir. Ay, good evening. Ayan. Nakalay po ko yun. Ayan po, Kape Rapiela. Taka po. Ililibre ko kayo ng kape. Halika kayo dito. Sige. Dung ka. Tumayo ka. Hey, dito. Sama ako. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. James, tawagin mo sila kaling. Sa'yo mo kay James. Wala, paalam na ako. Sige po, magkakape na po kami. Yung gusto magpalibre sa akin, magpunta dito sa Kape Rapiela. Napakasarap po dito. Lilibre ko kayo. Salamat po.